Mga kababayan, muli natin pag-usapan ang issue ng katiwalian at ang pattern ng pag-iisip na maaaring humantong sa pagiging isang future buaya sa gobyerno, si Ben Bitag. Ako ay nagpapasalamat na hindi nanalo si Ben Bitag bilang senador ng ating bansa. Dahil kung nagkataon, posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga buaya sa gobyerno at madungisan pa ang pangalan ng pamilyang Tulfo. Kung inyong mapapansin ang pattern, mula pa noong panahon ni Secretary Wanda ng Department of Tourism, ay nakinabang na si Ben Bitag sa mga kontrata ng gobyerno, mga kontratang nagkakahalaga umano ng humigit kumulang 120 million. Ngunit nang masilip ito ng COA ay kanila itong napigilan. Pero sa kasamaang palad ay nakuha ni Ben Bitag ang 60 million. Ayon sa aking pagkakaalam, nangako siya na isosoli ang pera. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay napunta sa kamay ng isang broadcaster na banal-banalan ang imahe na laging naka-shades kahit gabi. Pero ito ang kahindik-hindik, mga kababayan. Ito ang dahilan kung bakit ko siya tinawag na future buaya. Matatandaan ninyo na sa isang interview ni Katunying, hayagan naglabas ng saloobin si Ben Bitag tungkol sa SOP o lagay na tinatanggap ng ilang politiko mula sa mga kontraktor. Isang sistemang ugat ng katiwalian. Pero pag titingnan mo, as long as wag mababo yung proyekto, as long as kalidad yung proyekto, happy yung tao, it's okay for you to get that kind of commission SOP. It's okay for you to get that kind of commission SOP. It's okay for you to get that kind of commission SOP. At dito, lumabas ang pinaka-nakakabahalang pahayag ni Ben Bitag. Pabor daw siya na tumanggap ng SOP o lagay ang mga politiko mula sa kontraktor. Mga kababayan, malinaw, kung hindi tiwali ang kontraktor, hindi siya magbibigay ng SOP o lagay. Dahil hindi ito requirements at malinaw na bawal sa batas. Pero para kay Ben Bitag, okay lang daw ito. Ibig sabihin, kung siya ay naging senador, handa siyang tumanggap ng SOP, lagay o suhol mula sa mga tiwaling kontraktor. Dagdag pa rito, tumanggap siya ng donation mula sa mga kontraktor na may proyekto sa gobyerno bilang campaign fund. At ang ilan sa kanila ay may bahid ng katiwalian at korupsyon. Ganyan po kabrutal si Ben Bitag pagdating sa pera. Ito ang masasabi ko sa iyo, Ben Bitag. Kung kaya mong lokohin ang gobyerno, paano pa kaya ang mga kapatid mo? Mga kababayan, abangan ninyo ang part 2. Doon ay papakita ko kung paano umano niloko ni Ben Bitag ang kanyang kapatid na si Kuya Mon Tulfo at kung gaano siya kawalang utang na loob, kung kapatid nga ba ang tunay niyang turing.